Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po, sendo ko po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa Lado Nasyonal, ICC pig-ing kaminar and magpaluwas ni na warrant o baras sa co-conspirators ni Duterte. Voucher program para man sa mga low-income student sa private school isinusulong niyan duman sa Senado. Trimestral school calendar kanda DepEd isinusulong na tokaron duman sa Senado. Senador Go Asin de la Rosa dapat tawanan ng pagkakataon gamiton ang legal remedies. Lakson aminadong may magabat na karibaya ana sa iyang paninindugan laban sa irregularidad. Ayuda sa kuryente ason solar energy pinagian ni President Bongbong Marcos sa mga tius na mga pamilya. Pilipinas pinanginutan ang Asian Finance Agenda para man sa mas makusog na ekonomiya. Pag sasabatas kan Jesus Reign National Day of Worship sa kada Nobyembre 30 pig lulusot duman sa Senado. Produktibidad sa Kamara sa tao kan impeachment duties pig tawanan nin dakulang papuri. Produktibidad kan Kamara sa tao kan impeachment duties pinagpaabutan nin pag-umaw. Adyong sa record versus President Bongbong Marcos iwasan ang espekulasyon asin mga sabi-sabi. Paggamit sa Bersamin files bilang ebidensya tinabla na kan Kamara. Yan ang nagkapirasa na sa mga headlines kan mga bareta ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Ang atugang maray na aga po sa Indogabos sa tuyang detalyes ka na mga barata sa Lado Nasyonal. Inutuntaan na barata sa kamugtakan nga kan panahon. Tulong gayong parte na raot ni na panahon na yaon sa parte mismo kan Pilipinas. Inot digdi iyo na pagkakaigwa ka na pinagapod na Sherline asin manda kabali naman digdi ada pagkakaigwa ng thunderstorm asin manda ada amihanda iniman anda pinagabutasan na pahayag ngunyada kanda Pag-asa Weather Bureau yan huli naman kanda padagos na matian na kamugtakan kanda panahon. Inuli kaniya ipinagpapayag ngunyan ka na Pag-asa na magkakaigwan ni na padagos na kakaigwan ni na pagbagunas ni na oranda sa nagkapirang party ka na nasyon kabaril na ana mamamatian na pagkakaigwan ni na pagbagunas kan oranda iyo ana party mismo ka na Visayas Luzon asin man ana lugar mismo kanda Kabikulan kung sa ina ini ana makakamati man ninda paga burubagunas ka na oranda yan na uli man ka na tulong nga gayo ni na raot ni na panahon na nakabandira sa party mismo ka na Pilipinas tinawan doon pa man ka na nasambit ng Pag-asa na digdi magpapadagos sa pagpapakusog kanda pinagsasabi nga raot ka na panahon iyo mismo anda party ka na amihanda Sherline asin
and partikan thunderstorm makakamati ni na padagos na pagbagunas ni no oranda nagkapira nga partikan nasyon ninuli kan tulong weather system sabi kan State Bureau yan ang lugar kan Cagayan, Isabela, asin man Aurora, Seringman at Quezon Province, Metro Manila asin iba pang partikan nasyon kabali naman dyan iyo mismo ang Bicol Region. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabaga pa kita nga mga barata pa sa lado nasyonal nangapudan ngunyan ang International Coalition Human Rights Group in the Philippines sa ICHRP sa International Criminal Court ICC natulo sa magapaluwas ni na arrest warrant laban sa dati ng presenting opisyal kan na gobyerno na siniguro bilang mga perpetrators sa subuot crimes against humanity kasumpayman kan kampanya kontra sa droga ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa sarong payag tinawandoon kan ICHRP Chairperson Peter Morpia na dapat subuot na imbestigaran kan mga pinagsasabing pinagpangaranan ng mga opisyal kasabay ni Duterte sa presenting nasa kustudiya ng unyan kan ICC. Subuot nagdadanay na malinaw na daikayang digdi lapagon kan sistema kan panghukuman na Pilipinas ana subuot mga sangkot digdi mantang hababang libre pa ang mga ni asin na pwedeng maraot ang mga ebidensya matakot ang mga testigo o kaya makadulaga sa saindang mga pananagutan tinawandoon kan grupo na ana pagdangog kan kumpirmasyon kan mga kaso sa Pebrero 23 an serbi na importanteng lakdang para man sa mga biktima kan drug on war tigig resibiman kan ICHRP ana naging desisyon kan ICC Pre-Trial Chamber kanda Enero 26 na ibasura ang mga mosyon kan kampo ni Duterte na daisya pito for trial dapat palibriyon o ipag-uktaba ang pagdangog asin man mga aligasyon na daig nagkaigwan ni na patas na proseso. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, nagsampa si Senadora Frances Pangilinan na improsopistong lay na digdi magpapatindog ni pagpapaiwas sa butcher program para man sa mga estudyante sa pribadong eskwelahan gikan sa low income asin middle income household sa irarom kan Senate Bill number 1841 o an private education voucher expansion PBIB aka obatong paiwason na ana sakop ka na tulong financial para man o tabang financial para man sa mga underprivileged na mag-ieskwela gikan man sa kindergarten sa gudnang senior high school na digdiya na pipiritan maglaog sa pribadong eskwelahan ninuli man ka na surusuan asin ka kulangan ka mga pampublikong mga classroom nakapalaman manda sa nasambit ng prosopesto ang pag-emyenda o pagbasura sa nagkaperang mga provisiones kan Republic Act No. 8445 o ang pinagapod na Expanded Government Assistance to Students and Teachers and Private Education Act. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal inagad ngunya ni Senadora Bam Aquino na magsagibunin pagdangog ang Senado kasumpay naman kan planong ipapasunod kan Department of Education DepEd na trimestral system para man sa school year 2026-2027 bilang chairperson kan Senate Committee on Basic Education. Tinawan doon ni Aquino na importanteng mapagadalan asin mapagurulayan nin maray ang reforma antis ining isulong o ipasunod. Dapat mo na magpasairarom sa mahiwas na konsultasyon asin ang prosopesto tanganing masiguro na dahil ini maipapasunod nin
tulos-tulos maski nga ni suportado kan komitiba ang reforma na kung sa inda mapokus sa learning gap asin magpapagian sa mga paratukdo sa presenteng nagagabatan sa non-teaching task. Magigirumduman na inutnang ipinagpaig kan Departamento kan Edukasyon na pinag-aadalan kani ang pagpapasunod kan trimestral system bilang parte kan sarong holistic approach sa mga balancing time management kan mga estudyante asin man mawawalat na mga paratukdo sa parte mismo kan grupo kan edukasyon. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinagpahayag ni Senate President Pro Tempore Pampiluping Lacson na dapat subot na matawan ng pagkakataon sinda Senador Ronald Bato de la Rosa asin man Christopher Lawrence Bungo na gamiton ang gabos na mga legal na remedyo kasumpay man kan posible nindang kaso na kinakaatubang duman sa International Criminal Court ICC. Basado man kay Lacson, dapat igalang ang mga lokal na mga korte asin mada magdagos na proseso sa Pilipinas sa anong manalakdang na pwedeng isagibo kan ICC. Kasunod man kan kakaigwa kan pagpunterya kigo asin man ki De La Rosa bilang subuot mga pinagapod na co-perpetrators sa kampanya kontra sa illegal drugs kan dating administrasyon na Duterte kun may iluluwas na mga warrant of arrest an ICC o ano man na foreign court kinakaipo na mag-agi ni sa mga lokal na mga sangakan na korte digdi sa Pilipinas na iyo ang nagpaliwas kada magkakarigong kasuguan anti sa ipasunod sa nasyon. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, inda ako ngunyanda ni Senate President Pro Tempore Pampiluping Lacson naliwata may karibay an sa iyang paninindugan kontra sa partibismo kan korupsyon kasabay sa pag-init kan investigasyon kan Senate Blue Ribbon Committee sa subuot mga anomalya sa flood control project. Sabi ni Lacson bilang chairman kan Blue Ribbon Committee, may mga barkada subuot siyang digdi nagrarayo na ang buot sa saiya asin may mga bago subuot na mga kaiwal siya na nabibilog mantang digdi pinupukusan kan komite ang mga ebidensya kan korupsyon. Sa sarong pahayag tinawan doon ni Lacson na aram niya na may mga posibleng personal asin pampupolitikang epekto na siya ang mareresibi sa liderato ka na nasambit ng komite ba ang investigasyon sa subuot anomalya sa flood control project saro sa pinaka problemado asin na dakulang problema orolay na kinakatubang sa laog mismo kan Senado sa presenteng sitwasyon inulikan posible na madawit ang nagkapirang mga senador congressman asin man opisyal kan gobyerno sa tao kani nanindugan si Lacson na magdadanay siyang nakatun-on sa mga ebidensya asin sa mandato kan komitiba asin digdi da isubot siya nag-iimbento o nag-iistorya sana kan mga persona na imbolto maski sisay sa isinasagibong investigasyon. Solaminting sinusunod lang kani iyo an itinutokdo kan mga ebidensya asin tinatawan nin malinig na konsensya. Sa iba pa kitang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa kitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, padagos-dagos kunyanda and pagtao ni na ayuda kanda opisina kanda DSWD sa mga naapektaran kanda ba sa intirong Pilipinas durante man kada magkaigwa ni na bagunas kan oranda daramanda kanda shareline asinmada kan amihan digdi sa laog kana nasyon tinawan doon kana opisina kana DSWD na padagos na nagatod ni natabang
anda sa inda mismo nga opisina sa manlain-lain na mga lugar kanda Pilipinas. Kabali dyan anda mga yaon sa evacuation center, uli man ka na sinapong nga ba bunga naman ka na mga nakalis na mga kalamidad, raot ka na panahon, asin man bunga naman ka na share line, sharing man dai maninda pinagapapabayaan anda pagatod ni na ayuda sa nagkapirang mga residentes na yaon pa man sa evacuation center, bunga naman kan padagos na pag-alburuto kanda bulkan. Yan bilang pagsunod sa kasuguan ni President Bongbong Marcos na dapat gabus na mga ayuda, gabus na mga residentes na naapektuhan kan sinambit ng raot ni na panahon asin pag-alburuto kan bulkan, makaabot ang mga ayuda. Pinagasiguro man kan na opisina kan na DSWD sa paagi ni Secretary Rex Gatchalian nagabus kakaresibi ni na ayuda gabus na mga pamilya na yaon sa manlain-lain na mga evacuation center. Iyan tangani man masunod ang kasuguan ni President Bongbong Marcos, mapadapit man sa pagdul nin mga ayuda sa mga Pilipino asin man sa mga yaon ngunyana sa manlaylay ng mga evacuation center nag-i-star. Tinawan doon ka na nasambit na nga opisyal nasa ngunyana ada pinagatatawan ni na atensyon iyo mismo ana pagkakaigwaman ni mga relocation site sa parte mismo kan mga biktima kan sinambit ng kalamidad. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, inanunsyo niya ni President Ferdinand Marcos Jr. ana mas pinasimpli asin marikas na proseso para manda sa subsidiya sa kuryente asin pagpapasunod kan pinag-aapod na solar net metering para man sa pamilyang Pilipino urog na sa mga yaon sa marginalized sektor. Sa ginibo na collective response to presidential commitment in the energy sector sa Meralco Cetera, tinawan doon kan na presidente na ubhato kan administrasyon na gibo na abot kaya asin na malalauman ang serbisyo kan na kuryente sa paagiman kan na pagtanggal kan mga komplikadong burokrasya. Pinagpahig kan presidente ang pagpapasunod kan automatic registration sa gabus na mga benepisyaryo kan Pantawid Pamilya Pilipino Program for Peace sa irarom kan na Lifeline Rate Subsidy Program LRSP. Basado kay presidente igwanin 334,000 na sa naman o 11% kan kabilugan kan 3 milyon benepisyaryo kan for peace ana nakikinabang sa diskwento ni nuli kan dati komplikado ang mga requirements. Pahayag paman kan presidente dahil dapat ang mga Pilipino ang nagahabol sa tabang kundi ang tabang ang dapat nagrarani sa mga Pilipino. Sa irarom kan bagong threshold ada mga pamilyang yaon sa for peace na nagkukonsumo kan pinagapod 50 kilowatts hour pababa kada bulan makakaresibi ni na 100% diskwento sa saindang bill. Pwede man mag-apply ang pamilya nga malaog sa poverty threshold maski daisindam miyembros kanda for peace. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, tinawan ni na onra ni Deputy Speaker Paulo Ortiga di FIFA si Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos sa pagpapadanay na produktibidad kana Kamara de Representantes sa tao man kana pag-aasikaso sa mga reklamo sa lado kan impeachment. Basado kay Ortiga sa irarom kan liderato ni Marcos asin Speaker Faustino Buyi D. Tercero dai nauuktaba asin dai nauulang ang pagpasa sa mga prioridad na prosopesto asin mga importanteng mga resolusyon maski ngani naatubang sa parte mismo kan Kongreso sa mga seryong trabaho sa lado kan konstitusyon. An impeachment ang sarong trabaho alagad
da saro lang ini sa kadakol na responsibilidad kan Kamara nagdadanay sinda nga nakatutok sa pagpasa kan mga liyes para man sa kapakanan kan publiko, sabi ni Congressman Ortiga. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga nagbabaga pa nga mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Tinawan doon man kanda liderato kana Philippine Navy asin man kana Philippine Coast Guard na magpapadagos-dagos sindang neutral asin na magbabantay sa mga pagrurugaring kan Pilipinas, partikular na dumada sa West Philippine Sea. Inita nganing na tawanan na proteksyon ang mga residentes na nakaistara sa nasambit na nga lugar. Partikular na ana mga parasira sa saindaga arahal daw na hanap buhay. Tinawan doon kanda Philippine Coast Guard asin man kanda Philippine Navy na handa sinda na protektaran an anuman na soberenya kana Pilipinas. Partikular na ang seguridad kana mga Pilipino asin na mga parasira na padagos na naghahanap buhay sa nasambit na nga lugar. Ini sa tahuban kan padagos na pagbubuli kan China asin man durulak sa pagultanan kan mga leader kan nasyon asin man kan imbahada kan China kung saan mas lalong naglalala asin na posible subot na magpainit sa sitwasyon. Handa daa ang mga soldados kana Philippine Navy asin man kana Philippine Coast Guard na protehiran ang anuman na soberenya sa parte mismo kana Pilipinas asin na mahiduhulman ang nararapat na tabang para sa mga residentes sa nasambit ng lugar. Magigirumduman na mas lalong nagiinit ngunyan ang sitwasyon sa pagultanan kanda Pilipinas asin man kana China matapos na digdi ideklara kanda Senado na aga sasabi na persona non grata ang ambasador kana sinambit ng nasyon. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, pinagnigaran ni dating Justice Secretary Vitiliano Aguirre II ang anuman na relasyon sa subot crimes against humanity matapos napagaranan siya coup perpetrator kan International Criminal Court ICC sa lesser deducted version kan document of charge laban kay dating President Rodrigo Duterte. Sa pahayag kanini higot na pinagnigaran ni Aguirre na may relasyon siya sa mga aligasyon na nagtataunin na doon na sa saiya asin ni Bapa sa duwang insidente na pwedeng nagresulta sa pagkakadawit kan sa iyang pangaran sa listahan basado sa dating Justice Secretary kan 2009 kanda daipa miyembro ka na ICC ang Pilipinas nagserbisya bilang counsel para man kay Duterte asin ni Bapa kung sa ina digdi pinagtutubudan na miyembros kan Davao Death Squad DDS na dainiya subuot nasa yumahan. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, binalikan kan Department of Social Welfare and Development patanid laban sa sisayman na nagagamit ka na peking dokumento para man makakuanin tabang gikan sa mga programa kabali na an assistance to individual in crisis situation. Maigpit na naman na pinagpagirumdum kanda
nasambit ng ahensya kan gobyerno ang publiko na daiba gamit ng mga peking identification card o ID an ano man ang mga falsified na mga dokumento para lang makakuha ni na tabang sa DSWD o sa maski ano pang ahensya kan gobyerno. Ini ang maigpit na ipinagpapangalad asin may magkakanigong pananagutan sa irarom kan revised penal code basado yan sa DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Ini matapos ang insidente kan nagtalikod na pitsa 11 kan bulan kan Pebrero kung sa ina na atubang ang sarong social worker sa DSWD NCR nin sarong lalaki na nagpapailing na naghahanap ka na medical na tabang sa parte mismo ka na ISC asin mana gamit ana peking PWD ID dai nagpaparihas ana sa iyang pahayag sa mga dokumento na sinasabi kadi tilawan doon kanina ana mga taong nanluloko gamit ang peking dokumento maatubang ning kaso kabali na ana kasong kriminal asin igwanin pananagutan sa batas. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitang unyada sa lado nasyonal gadaan sa pambabadil ang 32 anyos na dating runner-up kan Miss Philippine Earth 2013 duman sa Samuel o Sanda Manuel Isabela sa report na sa laog kan sa iyang SUV sa atubangan kan sa iyang harung and teachers as in beauty queen na si Lolita Jane Ramilo de Guzman sa barangay kan Kabaritan bandang alas 6:45 nin pagkabanggi kan iniranihon kan gunman lunad kan motorsiklo asin sa kaini pinagbabadil tinamaan sa lalawgon asin gilid kan na lawas si Lolita na kung sa ina nagadanda on the spot. Kabali man ang biktima an sa iyang aki sa Toyota Fortuner kan nagluwas sa gate an ama kani naglaog sa compound an motorcycle rider asin pa utrong pinugputukan an biktima na recover kan mga investigador an mga bala kan badil sa lugar kan pinangyarihan kan insidente. Pinag-iimbestigaran ang security camera footage gikan sa mga pagtaraid na mga harong para manda digdi maaramanda asinda mapunterya ang suspek sa nasambit ng pambabadil. Mayo pa nin pinagpapaluwas na impormasyon ang pulisya sa motibo kan na pambabadil alagad inaaram kan na gabus na mga anggulo kabali na ang personal asin na professional na relasyon kan na biktima sa nasambit ng suspetsado. Nabisto si Ramilo de Guzman kan na 2013 bilang finalist sa pageant sa Asinda digdi pagkatapos naginang sarong paratukdo. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal, sinabi ni Senador Robin Padilla kana nagtalikod na aldaw na grabe siyang namumundo matapos maaraman na nakapangaran na International Criminal Court ICC an sa iyang mga pagiribang sinda Senador Bongo asin mana Ronald Bato de la Rosa bilang co-perpetrators ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Dain niya subuot sigurado kung ano ang mangyayari asin kung sisay ang mga maninindugan kabali na dyan sa Senado bilang taga-suporta ni Duterte. Dahil pa sa nanaloy na karesibinin na batikos si Padilla matapos man apudo na ang mga hobenes na week asin sinabing kapanahunan niya anday uso ang depresyon sa tao kani pinagpayag kan senador na bako lang siya ana nagtutukaw asin nagibi kasabay kan pangapudan kigo asin de la Rosa sabihon lang kung ano ang maikukonsidera kani sa sainda. Nakipag-ulay naman subot siya sa minority floor leader na si Senador Alan Peter Cayetano tanganing maaramanda kung ano ang gigibon ninhuli ta sinda ang maapektaran bilang minority sa laog kan na Senado. Nag-apila si Padilla sa gobyerno asin sinabing ang Pilipinas bilang sovereign
country anday dapat tugutan ang sarong Pilipino na imbestigaran na bistahan kan ICC sigun paman ki Robin Padilla. An iba pang detalyes kan mga barata sa luwas kan nasyon sa kinabanin Karawat asin man bareta lokal at yan po pagkatapos nin agirumdom. Mga tugang unyan sa detalyes na kita kanda sa tuyang mga barata na kita unyada sa lado lokal. Sa tuyang barata unyada sa lado lokal para uma sinaksaka kana kapariyo para uma ninuliman kana sobrang silos sarong para uma ada ilag-ilagan pang bawian ni na buhay matapos ini saksakon kan kapariyo nyaman na suspect na saro man para uma ada biktima 35 anyos na para uma matapos man ini balingan din na nagkapirang saksak kan sa iyang kainuman ninhuli kan na matinding silos sa tao man kan kabukidan kan na barangay Villa San Isidro kan na kalis na pagkabanggiya. Sa present, nagpapaumay na sa ospital ada biktima. Pinagabisto nga si Landro manta nga nakakulong ang suspect na si Ming 50 anyos matapos na ma-recover sa saya ang sarong dakulang kutsilyo tamay labang 15 pulgadas labi-labi ana silos kaini segun sa investigasyon ka na Santa Elena Municipal Police Station digdi maog masubot na nagiinuman ang biktima asin ang suspect siring ana live-in partner kana suspect asin tugang kani amay na nagturog si Ming asin napuli naman ana sa iyang tugang kaya digdi nawalat na naguulay ang biktima asin ang live-in partner kana suspect nagimata subot si Ming asin nadangog ang pag-uulay kan duwa dapit kun sa ina maturog ang biktima digdi na nag-irinita ang alimantak kana suspect sa tao kana grabing silos bigla na lang na sinuntok ni Ming ana sa iyang live-in partner na nagresulta ka na mainit na komosyon sa tao ka na kariribukan nagkuaning kutsilyo ang suspect asin pinagpurbara na saksakon an sa iyang sadiring agum dai nagduwa-duwa si Landru na magtahaw tanganing iligtas ang babae alagad digdi siya ana nabuhusan ni na kaanggutan kanda suspect na si Ming pa uruotrong sinaksak ana suspect kanda o ana biktima kanda suspect sa manlain-lain na parte kan sa iyang lawas ninhuli kan na seryong mga tama kaniya inilipat ang biktima duman sa Rosary asin na Virgin Mary Hospital pasiring duman sa Cabarines Norte Provincial Hospital sa Daita para digdi matawanin magkakanigong operasyon tulos nagsagibo nin follow-up operation ang mga autoridad nagresulta sa pagkakadakop sa suspect na si Ming na recover man ang ginamit na 15 pulgadas na kutsilyo bilang iyo na ebidensya. Ginamitan man kan pulisya nin alternative recording device ang operasyon tanganing masiguro ang dokumentasyon sa pagdakop sa suspect. Sa presente pinagapipreparar na ang mga kasong prostrated homicide asin posibleng pagbalga sa Republic Act 9262 laban sa suspect nangunyad nakakulong na sa ipatura kan pulisya. Sa iba pang detalyes kanda mga barata pa sa lado lokal pasadantan linya magali ki Buyet Paderes Buyet Kamin. Dahil may iwasan kang mga negosyante sa Naga City People's Mall kung mga stall owners urog na ang mga sidewalk vendors sa magkaigwanin moroso late magbayad kan sa endang mga rentasin plasada na siguro kay Rodel Buena ang tax collector officer kan Market Enterprise and Promotion Office at sa endang katawan nin konsiderasyon. Sinabi kay na naintindihan nila ang mga ihuli sa igwang pagkakataon na bakong magayon ang bintahan
urog ng unya dakol na kakompetensya ang urog na kan mga malls na dakol sa syudad. Ito man na nasa sidewalk na legal na nagtitinda mga fruit stand asin iba pang saranit na negosyo sa palibot kan People's Mall ang igwang arog kaing problema na perminindang tinatawan konsiderasyon. Para sa BBS News, Boyet Padere. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, duwang miyembro kan na Communist Terrorist Group Rebuilding New People's Army voluntaryong nagsuko sa paagiman kan RPSB team Tawad. Yan bunga naman kan panginot na focus agenda ni PNP General Jose Melencio si Nartatis Jr. Chief PNP, partikular na pinakusuga ang kampanya laban sa terorismo asin na pagsulong kan katuninungan sa mga namamanwaan asin na patnubay kan ama kan Police Regional Office No. 5 na si Police Brigadier General Erosito Miranda, Regional Director kan PRO 5 kan nagtalikod na aldaw duwang miyembro kan Communist Terrorist Group CTG NPE ang voluntaryong nagsuko sa gobyerno sa paagiman kan sisinang pagkakaigwa kan paglapigot dumanda sa Masbati 2nd Police Mobile Force Company na revitalize sa police sa barangay team Tawad an sa indang pagsuko desisyon na magbalik loob sa ley asin suportaran ang mga inisyatiba kan gobyerno para man sa katuninungan ang positibong pangyayaring ini bunga naman kan dagos na operasyon para man sa kapayapaan asin seguridad siring mad pinakusuga na relasyon sa pakikipag ulay sa laduman kan komunidad na ipinagpapasunod sa bilog na probinsya sa paagiman kan serye nin mga negosasyon asin komprehensibong information campaign na nagibo kan mga autoridad na patindog ni na bukas na komunikasyon mapakusog ang tiwala asin maingkaminar ang mga dating mga miyembros kan Communist Terrorist Group na digdi pilion na tama na dala na asin na pakikipagkasundo nin katuninungan na mapayapang nagatubang ang mga dating miyembro kan CTG sa mga autoridad kusang buot na ipinagsuko ang sina mga badil bilang malinaw na patunay kan sa indang sinseridad asin matibay na mismong katuyuhan na kuguso na ada sarong legal asin matuninong na pagbuhay pinagtitibay kana pangyayaring ini an bisa kana pinagpakusog na relasyon na sa lado kan komunidad mga lakdang asin pagpapakusog kan tiwala asin na lokal na inisyatiba para man sa katuninungan pag-inkaminar kan mga individual na yaon nagkakaigwa ni na salang dalan. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, libreng teletherapy program kada probinsya ng Camarines Sur dakulang tabang sa mga aki na mga may special needs. Daryl Banyas sa detalye. Nagtataon in libreng teletherapy program ang gobyerno provincial kan Camarines Sur para sa mga aki na may special needs. Kabali digdi ang mga may autism at iba pang developmental conditions. Sa paikan online therapy session, nagtataon in nababagay na aktibidad ang mga aki sangarig na makatabang sa ibang development behavior asin man komunikasyon, siring man sa social skills kaini. Kaibahan sa programa ang paggiya sa mga magurang asin mga partidaryos tangarig na manudan ang tamang approach asin man pakikit bagay sa indang mga aki sa laogan sa indang mga harong. Sigun sa namamayo kan sinabit ng programa dakulang tabang ini urog na sa mga pamilyang daikayang tustusan o gastusan ang regular therapy session na pwedeng mag-abot din sobra sa 3,000 pesos sa kada sesyon kaini. Sa lindongkan ng provincial government kan Camarines Sur, libre ining itinatao sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Nagkapira sa mga maestra kan special education ang nagasabi na nakakatabang ang teletherapy tangarig na pagpatutukan ang mga aki na nadidipisilan sa pagtaram, pagsurat at iba pang mga ginigibo digdi.
nagpahayag manin pasasalamat ang mga magurang minuli sa dakulang ginhawang dara kan libreng programa na bakusan ang nakakaina sa gastuson kundi nagtatauman in mas malinaw na giya sa tamang intervention siring man treatment para sa indang mga kakian. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa niya itong detalyes kan mga barata sa lado lokal, maabot sa 353 na mga kulurom na mga bikulo ang nadako pa sa gidibong one-time, big-time operation kan LTO sa Interong Bicol Region. Diretso na sa impoundment ang 353 na mga lulunadan na nadakop na kulurom o kulurom sa gidibong one-time, big-time operation kan Land Transportation Office LTO sa Bicol Region kan nakalis na simana basado sa record ay pinagpaluwas ni Marcos Lacanilaw. Anda pinakadakol na nadakop na kulurom iyo ana mga banda na uminabot sa 237 sinundan kan na 93 na truck 14 bus asin na siyam na sedan. Sigun paman kiya Lacanilaw papakusugon pa ana kampanya laban man sa kulurom ni Nulita ni banta sa kaligtasan kan mga pasahero asin kabuhayan kan lehitimong operator patadid kan LTO talamak an pag-aalok kan kulurom na biyahe kabali naman an iniiya ginigibo sa mga social media delikado ang paglunad sa mga kulurom na ninulita permisindang nasasangkot sa mga aksidente mayo nin bastanteng insurance asin prangkisa bayad para makakuha kan impounded na mga vehicles kinakaipuan ang multa na 200,000 pesos asin sa kulurom na bus 1 million pesos padagos na pinag-iing kaminar ang publiko na iwasan ang paglunad sa kulurom pati naman sa mga nag-aalokan na carpooling gikan sa daiman na rehistradong mga lulunadan. Sa iba pang detalyes gana sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Ipinagpayagunyan kan Bureau of Fire Protection da BEP Regional Office No. 5 Bicol. Pinakusog kani ang plano na irani ang serbisyo sa komunidad sa bilog na riyon Bicol kabali na ang mga pagdadagdag kan mga fire trucks asin na pantay na distribusyon kan sa indang mga personay. Basado sa record kan Bureau of Fire Protection sa Bicol sa presente 227 fire trucks ana yaon sa parte kan Kabikulan nagsiserbi sa pinagkakakarkulong maabot sa 6 na milyon na populasyon. Basado iyan kay Fire Senior Superintendent Achilles M. Santiago, Regional Director kan Bureau of Fire Protection sa Bicol. Target kan sinambit na ngayon siya na matawan ng fire truck ang 25 pang munisipyo sa parte mismo kan interong Bicol Region tangani man na digdi magpadagos-dagos ang pagkakaigwa kanda sa indang serbisyo. Basado kay Santiago parte ini kan direktiba kan gobyerno asin man kan liderato kan Department of the Local Interior and Local Government na kung sa ina digdi sa liderato ni Secretary John Beca Remulla pinagkakarkulo ang pagbakal kan na kagamitan ada basado naman sa tamang market price asin aktwal na pangangaipo kan kada istasyon. Apwara kan kagamitan prioridad kan Bureau of Fire Protection Bicol ang pantay na distribusyon kan mga tauhan kada munisipyo sa sa presente egwanin 2,656 na mga personay and parte mismo kanda riyon alagad target kaning maabot anda 3,000 tangani man na matawanin atensyon ang standard manpower requirements. Sigon sa pamantayan kan Bureau of Fire Protection, kada munisipyo ang dapat may 4 na administrative personnel asin 8 operational firefighters sa ideal setup. Ang sarong fire truck dapat igwaning 14 mga tauhan tangani man na masiguro
ada bastanting shifting asin man response capability. Isinusulong kanahin siya an internal distribution kan sa indang mga personay tanganing mapakaray an pag-response o response time asin mapakusog an operational readiness sa mga lugar na daipa nag-aabot asin nangangaipo kan sa indang tabang. Ipinagpahig ni Santiago na anobhato ka na mga lakdang na ini an sigurado na mas pang marikas asin epektibo nakapokus ang Bureau para sa oras kan emerensya asin tunay na mairanian sa indang serbisyo sa mismong mga komunidad kan sa indang pagtataon nin serbisyo. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyanda sa lado nasyonal sarong pamilya ang naisalbar sa biglaan na pagbagsak kan tulay duban sa partibismo kan na Masbati sa tahaw kan na sinasabing degdi ordinaryo na pagkakaigwa ka na nasambit ng maghapon na paglalakaw sa tulay. Sarong marikas na aksyon kan mga tawan kan Philippine National Police na iligtas sa sarong bilog na pamilya gikan sa peligro kan nagraragasang tubig matapos nadigdi mabanggaan na motorsiklo sa tulay sa pagultanan kan barangay kan Matubinaw sa barangay kada Osmeña alas 4:30 ni napagkahapon kanda nagtalikod na aldaw kan Sabado mantang pabalik na sa saindang hipatura ana mga tawan kan Provincial Mobile Force kan Masbati gikan sa barangay activity nahiling ninda an sarong motorsiklo na nawaranin kontrol asin nahulog sa tulay. Tulos na dain nagduwa-duwang isip an team sa panginginot ni Police Chief Master Sergeant Rolex Valencia na isinagibo ang rescue operation sa tabang kana mas marikas na koordinasyon na isalbar ninda an sarong taon pa sa nga aki ana tugang kaniyo na matua asin ni bapang mga miyembro kan na pamilya kay bana na ang pagkakarecover kana sambit ng motorsiklo matapos na masiguro ana sa indang kamugtakan ligtas na nanayatod ang pamilya sa indang residensya duman sa Placer Masbati kan mga tawan kan PNP. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal padagos-dagos ngunyanda ana pagatod nin tabang serbisyong salud kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiban ni Gobernador Elry Villapuerte kan probinsya kan Camarines Sur kabali ada grupo kan Provincial Health Office team padagos na pinagatod ana manlainla ng mga serbisyo medikal sa mga residentes aron kan libreng check-ups, laboratory examination, x-ray, ultrasound, urinalysis asin complete blood count CBC. Daiman nawawara ang libreng mga bulong asin man vitamina. Iyan kan nakalis na simana ang mga residente sa parte kan siyudad kan Iriga ang pinagasungko kan grupo kan PHO sa pahayag asin manda kasuguan ni Gobernador Elry Villapuerte kan probinsya kan Camarines Sur na mas pang pakusugun ang serbisyo sa salud sa mga residentes digdi sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Mating-mati kan mga taga Camarines Sur ang serbisyong itinatao kan pamilya Villapuerte urog na sa kalidad na serbisyo pagabutmada sa saludo health. Dinuli kaniya ang mga residentes kana nasambit ng lugar ang padagos sa pagpaabot ninda kulang Diyos mabalus sa pamilya Villapuerte partikular na kay Gobernador Elry Villapuerte uli kan daing patud na pagatud nin tabang nin libreng serbisyo sa saindang mga salud.
Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado lokal duman sa banwaan ka na Minalaba ka Camarines Sur an Minalaba ka Municipal Police Station pinaga-aresto anda sarong wanted duman sa nasambit na banwaan asin na iyan sa paagiman ka na ginibong drug bypass operation kan mga miyembros kan PNP nahulog sa kamot ang wanted sa pagpapabakal kan illegal drugs sa banwaan kan Minalaba ka Camarines Sur. Sarong lalaki ang arestado sa ginibong drug bypass operation. Ginibo kan na mga miyembros kan na PNP nakuha sa lalaki ang 16 na pakitikan illegal na sigarilyo. Ana mga nako ang mga sigarilyo anday nag-agi sa tamang proseso kada pagbayad kada buwis nasa kustodiya ng unyan kan Minalaba ka Municipal Police Station ang nasambit ng lalaki na nadakop na nagpapabakal kan illegal na sigarilyo. Sa satuyang barata ngunyanda mga tugang barata na kitang ngunyanda sa luwas kan nasyon. Sa satuyang barata sa luwas kan nasyon pinagasasabi na 11 anda binawian ni na buhay sa pinagibong air strike kana Israel dumana sa Gaza. Sa pinakauring strike kana Israel basado sa pahayag gadan an 11 Palestino sa ginibong air strike kana Israel duman sa Gaza. Sigun sa Israel Defense Force na ana lakdang ninda bilang digdi pagbalus sa ceasefire violation kana Hamas basi sa tagapagtaram kana Palestinian Red Crescent na an strike sa 10th encampment duman sa northern Gaza an ikinagadan kan anum na persona mantang an sarupang strike sa southern Palestine ikinagadan man kan 5 iba pa magigirumduman na pig-akusaran kanda Israel an Hamas ang kadasaro na nagbalga sa sinasabing ceasefire agreement na naging epektibo kan nagtalikod na pitsages kan bulan kan Oktubre kan nakalis na taon. Inuli kayan padagos ang kareribukan asin gera sa pagultanan kan mga Palestinyo asin man kan Israel duman sa Gaza. Sa satuyang barata ngunyanda mga batreta kita ngunyanda mga tugang sa kinabana ni Karawat. Sa kinabaning Karawat sa kawat na tennis si Alex Ila sarong Pilipino laog na sa ikaduwang round kan Dubai Open. Laog na sa ikaduwang round kan Dubai Tennis Championship si Pinay Tennis star Alex Ila ini matapos man na daiya idagos niya Hailey Baptisti ana kawat sa ikaduwang round. Nakuha ni Ila ang inot na kapangganahan sa first round sa iskor na sa 4. Paglaog sa ikaduwang round, naging matindi ang pinagpailing na laban kan American tennis star. Nagkamit ni kadakol na Joses asinda si Ila alagad digdi pagkalamang ni Baptisti ni 1-0 nagdesisyon ining ipundo ana sambit ng kawat nakamati subot an American tennis player nind pangungulog kada sa iyang tulak kaya maray na sana na mag-retire o daina idagos pa ang kawat. Labi-labing ikinaugman ni Ila ana kapangganahan kung sa ina ipinagpangadji niya ana American tennis player na tulos na maumayan. Sa masudod na pag-aatubang kaniya si world number 8 na si Jasmine Paolini kan Italy iyuan makakalaban kan na tennister na Pilipina na si Alex Ila.
Yan mga tugangan kat tiripunan kan mga barata sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata sa Engineering Department na kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis mga tugang. Ako po si Junel Cuba mabalos kan sa idupong pagkantabay mapasatuya pulugodan biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta barata sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 6, Alas City, BBS 6. Basta Bareta Sigurado. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Let's go. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines ka na mga barata sa lado national o lado lokal. Sa barata sa lado lokal, Gobernador Elry Villafuerte ka na probinsya kan Camarines del Sur inilantad ang subuot pag-angkin na asin na pagpapalayas ni si Roma Mayor Karen na Pulinga sa 182 na pamilya sa asyenda duman sa Marina sa Siroma, Camarines del Sur. Love on Wheels kada BGMP libmanan na isagibo ngunyan sa laog kan probinsya kan Camarines del Sur o sa libmanan sa satuya pang pamayukan mga barata sa lado lokal. Camarines del Sur Gobernador Elry Villafuerte kan probinsya kan Camarines del Sur big payag nadigdi Mayo ninda pagkakaigwanin na pagbalga ana pamilya Villafuerte sa pagduhol o sa pagkakaigwanin na daga dumanda sa parte mismo kanda banwaan kanda si Roma, Camarines del Sur. Sa satuya pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, nagkapira nga mga persona ang pinagkasal sa parte mismo kan syudad kan naga sa BGMP kan aldaw kan mga puso. Yan ada nga headlines kan mga barata, mga detalyes at yan pagkatapos po ni napagirumdum. Mga tugang maray na aga, ako si Junel Cuba sa detalyes na kan mga barata sa lado lokal. Kasabay kan ginibong selebrasyon kan aldaw nin mga puso o Valentine's Day. Tegdi kan nagtalikod na pizza 14 kan bulan kan Pebrero. Ginibuman ang pagkakaigwanin na karasalan kan duwang person na deprived of liberty PDLs. Asin kan partner kani sinagibo ang kasalan sa mismong silda dyan sa Naga City District Jail Male Dormitory. Si Reverend Jason Gaiti ang chairperson kan Caceres Commission on Prison Welfare and Development ana nanginota sa ginibong seremonya na ginibo sa laog mismo kana sambit ng pasilidad kan kulungan basado sa Naga City District Jail Male Dormitory ana pagsaro ninda kasal kan PDLs asin kan sa iya mismong namumutanda ada nagserbing patunay na ada pagkakaigwa ni pagkamuot paglaom asin pagpapatunay na nagdadanay ang buhay maski yaon sa laog kan karsel. Nagpartisipar sa nasambit ng karasalan ang mga kapamilya kan duwang padis na ikinasal mga tauhan kan Naga City District Jail Male Dormitory
sa liderato ni Acting District Jail Warden Jail Chief Inspector Ralph Vincent Bubis. Sa iba pang detalyes kan mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Police Colonel Olalia nagsagibuman kan press briefing sa pagkagadan kan person under police custody duman sa party mismo kan Del Gallego, Camarines Sur. Isinagibo ang sarong press briefing Police Colonel Virgilio Olalia, Provincial Director kan Camarines Sur Police Provincial Office, kasumpay kan napabarata na pagkagadaan kan sarong preso na under police custody PUPC duman sa Del Gallego, Camarines Sur. Ipinagpahayag sa nasambit ng briefing ni Colonel Olalia sa publiko ang sindang pangako kan pagiging transparency para nagutan asin busising investigasyon sa nasabing insidente. Tinawan doon na mas pang maigpit na ipapasulod ang gabos na mga standard operating procedure asin padagos na pakikipag ulay koordinasyon sa mga magkakarigong oversight offices tanganing masiguro ang patas asin na makahustisyang pagresolba ka na sambit ng kaso. Pinagbisto ang nagadan na PUPC sa alias na Mike, 45 anyos, residentes kan San Miguel duman sa Catanduanes. Siya nadakop kan mga operatiba kan Catanduanes Police Provincial Office duman sa Laguna ninuliman kan kasong murder. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga negosyante sa laog kan Naga City People's Mall tatawanin na konsiderasyon kung digdi igwanin na mga moroso sa plasada asin man renta. Boyet Padeles sa detalye. Iyan ang ibinarita ko lang kasubago o yung yan ang bagong marita. Dahil na kinakaipuang magpila ng halaba o mag-agi pa sa fixers para makapag-renew kan driver's license. Doon sa DIC, hindi na pwede ng 100% online renewal kan driver's license sa pagitan Eagle PH app. Sa irarom kan bagong sistema, pwede nang isagibuan up sa medical exam seminar, pagbayad asin magilang pagkuharing digital driver's license. Kung gusto man yung physical card, pwede ining ipa-deliver o bagaman pick up na lang. Sigun sa DICT, katuyan kainin nagbibon ang mas marikas, mas malinaw, asin maray ang proseso ka renewal, mantang makakalikayla sa abala kal mga aplikante. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Salamat sa mga igos na reporter na si Boyet Paderes. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya mga barata sa lado lokal, mga obligasyon sa parte mismo kan mga tsuper asin pedestrian crossing padagos na pinagpapagirumdum kan mga tauhan kan Philippine National Police, partikular na sa mga tsuper na kung saan kinakaipuan dapat na maglikay ko na mga ini kinakaipuan man na mag-agi sa parte mismo kan mga pedestrian lane. Ninhuli tanganing tawanin atensyon na makabalyo ni naligtas mga naglalakaw sa nasambit ng lugar. Sinabi ka na mga miyembros ka na PNP na dapat magluway-luway mga yao nagmamaniho ka na sambit ng bihikulo asin kung minaabot sa parte mismo ka na pedestrian lane asin digdi kinakaipuan magpundusinda inharos 2 metros asin daik sakupon ang mismong pedestrian lane ninhulitayan para man sa mga parabalyo sa tinampo. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sarong mainit na revelasyon at ipinagbunyag ni Camarines Sur Governor Elry Villafuerte. Iyan kasumpay kan subuot pag-angkin din daga
anda pagpapaali kana ginatos na mga residente sa Hacienda Marina, Poblasyon Seroma, Camarines Sur. Sa opisyal na payag, tinawan doon ni Gobernador Elre Villafuerte na maabot sa 182 na mga household o maabot sa 220 pamilya duman sa Hacienda Marina ang namimiligrong palayason matapos subuot na digdi ang kinuna kanda gobyerno lokal ang daga na sa indang pinag-iistarad duman sa banwaan kan si Roma Camarines Sur na subuot inaangkin ngunyan kan si Roma sigun ki Governor Elre Villafuerte may nagdadanay subuot na court order na nagsusuko sa demolisyon asin pagpapalaya sa mga residentes bagay na ikinakahandal kan kadaklan ng mga pamilya na haloy nang nag-iistar sa nasambit ng lugar. Itinukdo sa Urulay ang liderato ni Karen Pulinga na sinasabing nagaangkin subuot o nagkiklaim sa nasambit ng daga. Igot na paninindugan kan gobernador kan probinsya kan Camarines Sur, sabi ni Governor Elre Villafuerte, bawal magkamkam, bawal magpahali kan mga residentes asin sabi niya ini sa parte mismo kana alkalde kanda banwaan kanda Roma Camarines Sur. Pinagpayag man kan gobernador dahil dapat na maagrabyado ang mga saradit na mga pamilya asin dapat sanang magkaigwanin na solusyon kisa sa peritan na magkaigwanin demolisyon. Subuot preparado ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman ni Gobernador Elre Villafuerte na magtaunin tabang asin siguraduhon na matatawanin proteksyon asin karapatan ang mga residentes na posibleng palayason kan gobyerno kan si Roma Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pagitangunyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, reclassification kan daga duman sa si Roma para maging attainable and disposable itinutulod para manda sa 3,000 na mga pamilya. Karel Banyas sa detalye. Ipinutulod ngunyan sa Kongreso ang pupwestong i-reclassify ang parte kan Timberland sa banwaan kan si Roma Camarines Sur bilang A&B tangarig na matawan ng legal na diretsyo sa daga ang tigkakarkulo na nasa 3,000 na mga pamilyang haloy ng nag-i-star digdi. Sigon sa Department of Environment and Natural Resources, mantinidong forest land classification ang lugar kaya dahil pwedeng ipatitulo o akuon kan mga residente sa presente. Dahil digdi, nagsunod din propesto duman sa Kongreso, si Bicol Saro Congressman Terry Don, tangarig na gibuhon na A&D ang daga, lakdang na mataundalan sa pag-disabir, tightening asin man seguridad sa pag-start ng mga pamilya. Kung naaprobaran, bigla na uman, nadagos ng marisolderan ang haloy ng problema sa non-tenure asin maprotehiran ang mga residente kontra sa posibleng pagpahali sa inda. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Ada gusdatos kunyada ada pag kakaigwa nida pagtaunin na tabang kan grupo kan Pamilya Villafuerte na pinapanginutan ni Gobernador Elre Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur sa pagtao ni natabang dumanda sa mga tios na mga pamilya urog na ada scholarship program. Sinabi ni Gobernador Elre Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur na papadaguson asin mas pang papakusugon ada parte mismo kan pagtaunin na tabang sa mga
pamilya nga mga tius na nagahagad ni na scholarship asin man ni pinagaapod na abang pinansyal para mada sa pagpapadagos kana sa indang pagklase sigon kay Gobernadora Elre Villafuerte kana probinsya kana Camarines Sur na kapag focus ngunyan sa iya mismong opisina tangani man na makapagduhol ni natabang sa mga persona nga nangangaipo urog na sa mga tios na mga pamilya. Tinawan doon ni Gobernadora Elre Villafuerte na prioridad kan gobyerno probinsyal kan na Camarines Sur iyo na matauanin na atensyon o matauanin na solusyon na problema kana mga kaakian na nagmamauot na makatapos kana sa indang pagklase alagad kulang sa parte kana pinansyal na aspeto yaon subuot ana suporta kana gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi kan scholarship program as in educational assistance. Apuera kayan tinawan doon ni Gobernadora Elre Villafuerte na magpapadagos-dagos ang pagpapatindog ninda nin mga community college sa nagkapira nga mga banwaan kan na probinsya kan Camarines Sur tanganing masiguro na dakul na mga estudyante ang makakatapos sa sinang pagklase sa college nin libre. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa ladwa lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Pinagakumpirmara ngunyan kana gobyerno probinsyal kana Camarines Sur sa paagimana ni Gobernadora Elre Villafuerte na digdi sinasabi kanina sa pag-uurulay kung sa inda pinagabueltahan kan na gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi ni Gobernadora Elre Villafuerte ang mga personalidad na nagkukuha sa likod kan na pagkundina sa land claim kan na Wanderlust Land Development Corporation sa barangay kan na San Ramon asin Salvacion si Roma Camarines Sur magigirumduman na kanda pizza Jess kanda bulan kan Pebrero 2026 nagpaluwas nin kasuratan ang gobernador kan na probinsya kan Camarines Sur manungod sa sarunga urulay na ginibo kan na nagtalikod na aldaw sa banwaan kan pili partikular na sa Kapitolyo Probinsyal kan nga Camarines Sur tanganing pag-urulayan ang manungod sa nasambit ng issue kabaliman sa mga imbitado iyo ang Randall Daguok na may sasadiri ka na Kiyad campsite asin saro sa mga nainot na nagpahayag sa publiko mapadapit sa illegal fencing sa nasambit ng korporasyon kung sain 1,014 hectares sa kandaga ana nasambit ng banwaan sa partido area digdi si basado si Daguok anda subuot igwa nin mga pagrurugaring sa nasambit ng lugar na sinasabing daiman aparehistro sa parte mismo kan na munisipyo asin na daisubot nagtataunin na tamang buwis. Payag ni Gobernador Elre Villafuerte promoted kan na gobyerno probinsyal kan Camarines Sur ang QKIAD sa paagiman kan Besat Camarines Sur PIDS alagad antes pa kan 2025 national and local election digdi pigraraot na siya kan nasambit ng Daguok. Sinabi pa man ni Gobernador Elre Villafuerte na nagpuon ang pangraraot ni Daguok kanda maaraman kani na titulado anda daga sa Wanderlust na pinag-uurulayan sakop ana resort kaini. Dagdag pa ni Villafuerte daidaa nagbabayad ka na pinagsasabi nga amilyar si Daguok asin bako lang pinapalaya sa lugar kana Land Development Corporation ninulitay ni dai nagaabuso ana mga Villafuerte kaya nagdadanay paman girare ini sa nasambit ng lugar maski ngani andaga pagsasadiri ka na Wanderlust. Sa iba pang detalyes kanda sa tuyang
mga barata pa kita sa lado lokal sa iba pang detalyes kada mga barata sa lado lokal padagos-dagos ngunyana anda paga kakaigwa ni na investigasyon kada mga miyembros kada Philippine National Police sa parte mismo kada sinasabing digdi paga kakaigwa ni mga persona na subuot digdi nagkaigwa ninda pagbabadil kana sarong preso dumanda sa parte mismo kana Banuan Candil Gallego Camarines Sur tinawan doon kana liderato kana Philippine National Police na daiya subuot magkakaigwanin whitewash sa gidigibog investigasyon imbis tinawan doon kani na magpapadagos-dagos na neutral ang Philippine National Police sa pagpapaluwas kana sa ginigibo ninda nga investigasyon maski ngani nakasangkot digdi iyo mismo ang nagkapirang mga tauhan kana PNP na nasambit na nga lugar. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitang unyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal pinagkumpirmar kan liderato kan Philippine National Police digdi sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur na mayo man na subot ni nangyari nga ano pa man na komosyon sa pangkukudal dumana sa San Ramon Banuan kan na Roma Camarines Sur sa daga na pagsasadiri kan na mga Villapuerte tinawan na doon kan liderato kan na Philippine National Police sa paagiman ni gobernador o sa paagiman ni Police Colonel Ulalya na maayo man subuot nangyari nga ano pa man pagkakaigwa na sinasabing komosyon maayo man ni mga armadong mga kalalakihan asin na maayo man ni mga nakabunit na mga kalalakihan ang nagpasiring sa lugar arog ka na sinasabi ka na kampo ni Mayor Karen Pulinga. Tinawan doon ka na PNP. Tagkod nyo niya na tuninong paman giraray ang lugar kung saan nagkaigwanin pangkukudal sa San Ramon sa Banwaan kan si Roma Camarines Sur. Iyan basado naman sa monitoring asin assessment kan liderato kan Philippine National Police. Na ilantad mismo sa opisyal na proceeding ang subuot property ni Karen Pulinga sa sinasabing barangay nalahayan sa partikan bangga o sa partikan barangay kanda si Roma Camarines Sur. Sinabi ang kumpirmadong Timberland sinasabi sa mga datos na ipinagpahayag pinagtibay kan Department of Environment and Natural Resources nasambit na nga pagdangog duman sa Kapitolyo Provincial tataw kan klasifikasyon bilang Timberline aga luluwas nasambit ng Orolay nasambit ng lugar anda pinagpakdalan gamit bilang personal property sinda mayo ni na subuot malinaw na pinsing anda nasambit ng lugar sangon niya na pinagalat kan nasambit ng mga opisyal anda parte mismo kan paliwanag kan kampo kan alkalde kan Banwaan kan si Roma mantang nangangapudan ang publiko na digdi busising investigasyon tanganing masiguro na mayo nin si isay man na makakalusot sa nagdadanay na lay. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitang unyanda sa lado nasyonal Gobernador Elre Villapuerte mayo ni na papaaliw na mga tawan ni na kluwa siniguro man ni Governor Elre Villapuerte na mayo ni na beneficiaryo kana Certificate of Land Ownership Award o kluwa
anda papalion na sa dagang itinausa sa inda. Sinabi kaniya na mismo nga anda handa na makipag-ulay asin mag-atubang nin maray na solusyon para sa gabus. Pakikipag-ulay kan gobernador sa mga benepisyo na dai magpagamit sa sisayman na alkalde, congressman, politiko. Inulit ta bukas anda sa iyang opisina asin mayo sindang planong paaralion ana nasambit na nga mga residentes na natawan ni Naklua. Ang atudang iyan na kateripunan kan mga barata sa pangarang ka na sa tuyang nakaibanan kapag paabot kan mga barata sa engineering department. Kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis, mga tugang, ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa inyong pagantabay. Salamat po, mapasatuya pulugodan biyaya, patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.